Kasalukuyang nasa Oktubre namumulaklak noong Hulyo at Agosto, mga bulaklak ng lotus ay nagpapanatili pa rin ng malakas na sigla. Kahit nasa naninyebe malamig na taglamig itong mga bulaklak na lotus ay mabubuhay sa natural na kapaligiran. Sinasakang lupain para sa pagsasaka ng palay karaniwang may maraming kahalumigmigan. At kaya ang pagbuo ng magagandang pond ay madaling gawin sa mga kanais-nais na kondisyon sa kapaligiran. Matatagpuan sa Sihong City. Lotus Theme Park ay maayos na nakalagay na may iba't ibang uri ng bulaklak ng lotus. Sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagbuo ng eco-friendly na destinasyon ng parke na ito ay magkakaroon ng posibilidad ng pag-unlad. Lalo na, malaki at maliit na pasilidad na may maayos na hitsura ay inilalagay na may pond kung saan tumutubo ang mga bulaklak ng lotus sa background. Lotus at pangmatagalang halaman ng genus Lotus. Ang mga water lily ay may mga dahon na nakakabit sa tubig. Habang ang mga bulaklak ng lotus ay may mga tangkay na umaabot sa ibabaw ng tubig at mga daong lumulutang nasa hangin. Isang bulaklak na katutubong sa India. Kapag iniisip mo ang isang lotus, madaling isipin ito bilang isang halamang nabubuhay sa tubig na lumulutang sa isang lawa, ngunit ito ay talagang tumutubo sa putik ng palayan at latian. Ito ay ginagamit hindi lamang para sa mga layuning pang-adorno kundi pati na rin para sa nakakain at panggamot. Layunin. Kaya ang tangkay ng ugat ng lotus, ay kadalasang ginagamit bilang pagkain sa Korea. Dahil dito, minsan kapag nagpupunta ka sa mga rural na lugar sa tag-araw, maaari kang makahanap ng mga lugar kung saan ang mga bulaklak ng lotus ay lumago sa maraming dami sa halip na bigas. Ang mga bulaklak ay maganda at mabango. Kaya ang mga Lotus Festival ay madalas na ginaganap. Madalas itong nalilito sa mga water lily, na katutubong sa Egypt, ngunit ang pagkilala sa kanila ay mas madali kaysa sa iniisip mo. Ang mga dahon ng mga bulaklak ng lotus ay lumalabas sa ibabaw ng tubig, ngunit ang mga dahon ng mga water lilies dumikit malapit sa tubig. Ayon sa mga pamantayang pang-akademiko, lotus, nelumba, at water lily, Nymphaea, ay ganap na naiiba mula sa antas ng klase. Ang lotus ay mula sa pamilyang lotus ng order na Protea, at ang water lily ay mula sa pamilyang lily ng order na Protea. Ang katotohanan ito ay nahayag noong 1995. Sa mga tuntunin ng phylogeny, ang lotus ay mas malapit sa ang macadamia kaysa sa water lily, at mas malapit sa puno ng plantain bilang isang umiiral na species ng halaman. Iba-iba ang mga kulay. Tinatawag silang pink lotus, white lotus, yellow lotus, at blue lotus. Pero mas malapit sila sa purple. Ang mga dahon ng lotus ay may pag-aari ng pagtataboy ng tubig, kaya kapag ang tubig ulan ay napuno hanggang sa isang tiyak na lawak, sila ay nahuhulog. Hindi rin ito nababasa ng maputik na tubig, at pinag-aralan ng mga siyentipiko ang istruktura ng mga dahon ng lotus, na may mga katangiang ito, upang lumikha ng mga gamit sa pinggan at tela na hindi nababasa. Ang isang ordinaryong dahon ng lotus ay sapat na malaki upang matakpan ang mukha ng isang tao. Ngunit ang isang dahon ng lotus na mabilis na lumaki ay maaaring lumampas sa taas ng isang tao kahit sa labas ng tubig, at ang mga dahon ay sapat na malaki upang magamit bilang isang payong. Siyempre, kailangan mong pumunta sa tubig para mamitis ng mga dahon ng lotus, ngunit sa tag-ulan, ang tubig ay tumataas, na nagpapahirap sa aktwal na paggamit ng mga ito bilang mga payong. Minsan sinasabi ng mga tao na nakakita sila ng mga dahon ng lotus na tumutubo sa lupa, ngunit malamang na nalilito sila sa taro.